Gusto ko lang batiin ito si PBBM, no, ng Merry Christmas at yung pamilya niya. Kita nyo naman guys, napakasaya yung mahal nating Pangulo, kasama niya yung First Lady at yung mga anak. Doon nyo maipapakita na talagang gaano niya kamahal ni PBBM yung kanyang pamilya. Of course, yung bansa natin, Pilipino, so makaano talaga, napakabuti itong pamilyang Marcos. So i-compare po natin sa mga Duterte, siyempre nandun na po sa dahig, no? Yung ama, si Digong, no, tatay karton nila, which is tapos watak-watak pa yung mga anak kung saan pumupunta. So doon mo makikita yung celebration ngayon, Pasko, di ba? Sama-sama dapat pamilya, di ba? Pero yung mga Duterte kanya-kanya. So not like dito sa Marcos family, yan sama-sama sila, sinasalubong yung Pasko. I'm sure sa bagong taon ganun din. Masayang-masaya buong buo. Makikita nyo guys sa aura ng kanilang sa kanilang mukha, di ba? Buong buo. So magkakaiba talaga ang Marcos, no, sa mga Duterte. Napakalayo ang mga Duterte sa mga Marcos. So yun, hindi po ako nagsisisi na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo na si PBBM dahil makikita nyo naman na mapagmahal, makatao, makadiyos yung ating mahal na Pangulo na si PBBM. So ganun din, no? Ganun din tayo mga supporters ni PBBM. Huwag po natin pababayaan, no? Si PBBM. So lagi po tayong sumusuporta sa kunting tulong, no, katulad nito, nagba-vlog ako, sinusuporta ako si PBBM, no, kasi alam niyo naman mayroong mga kabilang grupo nagbabalak na pabagsakin yung mahal nating Pangulo, no, yung administration. Kahit sabihin natin maganda naman yung pamamalakad ni PBBM, pero pilit pa rin alam niyo yon, yung pilit pa rin pinababagsak, no, dahil sa sakim na kapangyarihan ng mga Duterte. So sa akin, ayan, so Merry Christmas PBBM and your family. Sana maganda pa yung health natin dahil may 2 taon ka pang pamumuno sa bansa natin, sa Pilipinas, and sana tuloy-tuloy na yung magandang adhikain, magandang achievements, magandang nangyayari, no, kahit sabihin natin magulo yung bansa natin sa ngayon, okay, pero yun nga, dahil magulo, pero dahil unti-unting binabago mo, okay, so unti-unting nililinis, no? Kasi kung hindi mapipigilan ngayon, kailan pa? Sino pang presidente ang pipigil sa corruption? Kundi talaga si PBBM lang. Kasi once na makaupo ito si Sara Duterte, malabo at babalik na naman yung mga buaya, yung mga corrupt dyan sa bansa natin sa Pilipinas. Kaya wala talagang asenso yung bansa natin dahil kung ang mga politiko mismo o yung namumuno is napaka-corrupt, may sariling adhikain, okay, may sariling balak, no, yung talagang mangungurat o magkukurap, magnanakaw, no, so wala mangyayari sa bansa natin. So not like dito sa ibang bansa, talagang maayos yung pamamalakad kasi asenso po yung bansa natin kung ang mga leader po natin is nasa maayos, no, sa pamamalakad, di ba, kung mayroong leadership talaga. Pero kung walang hindi alam, katulad ni Sara Duterte, parang hindi deserve niya maging presidente kasi alam naman natin sa umpisa pa lang, vice president pa lang, napakitaan na natin na hindi talaga akma sa kanya yung position na bilang president. Dahil kung BP pa nga lang, kumakatindi na makapag-corrupt, diba, sa OBP, sa DepEd, at makikita natin yung kanilang ugali, kanyang ugali, no. So hindi akma talaga bilang presidente kasi bilang presidente makipag-usap ka sa mga world leader, kapwa mo rin leader, kapwa mo president. Pero kung hindi ka marunong makipag-usap, katulad naman ni Sara Duterte, akala mo yung kausap niya nasa kanto-kanto lang eh. So hindi akma. Kailangan bilang presidente matalino, makatao, makadiyos, diba, marunong. Dapat alam mo lahat kasi ikaw yung pinaka-highest push leader, no, dito sa bansa natin sa Pilipinas. So yun lang sa akin, no. Again, sa lahat ng mga PBBM supporters, maraming salamat, no. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, paki-subscribe, and then of course yung Facebook page po natin, same lang din yung pangalan, PBBM Reaction TV, no. Sana magtulungan po tayo. See you in my next video.